Sa mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po is pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa leading by example in the family. At ngayong araw po is panlimang araw na po natin para po sa ating series po. Una po natin tinapik nun is visionary model, pangalawa naman po faithful disciple, pangatlo po person of integrity, pang-apat naman po active listening. At ngayong araw naman po is faith and resilience po. So, para po sa ating scripture po, ito po yung matatagpuan sa James chapter 1 verse 2 to 4 po. At ito po ang sabi sa English po. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whatever you face, trials of many kinds, because you know that is the testing of your faith. Produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. At ito naman po sabi sa Tagalog, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ngunit hayaan ninyo ang pagtitiis ay magkaroon ng kanyang ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo. Sa gayon, kayo ay magiging ganap at lubos na walang anumang kakulangan. So yun po yung ating Bible verse po para sa araw na ito. At tayo naman po dumako po sa ating katuruan or teaching po. Una, effective leaders demonstrate resilience, joy. So pag sinabi po natin effective leader or effective leadership po, ito po yung kung paano po na-handle po ng isang leader po yung isang organization po or paano niya po yung na-handle na de-demonstrate po pagdating din po sa resilient joy po. So, bilang isang leader po kasi minsan po hindi po siya ganun kahirap po gawin. Pero kapag ginagawa mo po siya ng buong puso na meron pong takot sa Diyos or lahat po ng ginagawa mo para po sa ating Panginoon Diyos is wala pong mahirap po kapag naging leader po tayo or nagde-demonstrate na po tayo ng resilience joy para po sa mga kapwa po nating tao po or mga anak ng ating Panginoon Diyos. Kasi one thing po, if magiging leader po natin, we always think po na parang tayo po is si Jesus. Kasi si Jesus po is the greatest leader po sa ating buhay po. Kasi siya po yung nagli-lead po, nagde-demonstrate po kung paano po tayo mabubuhay po sa pang-araw-araw. So, pangalawang katuruan naman po, effective leaders demonstrate faith in God. So, kapag ang effective leader din po is nagde-demonstrate din po siya sa faith po ng ating Panginoong Diyos po. Mas lalo pong lumalalim po yung paniniwala po ng isang leader po sa ating Panginoong Diyos kapag alam niya po, yes, ginagabayan po siya ng ating Panginoong Diyos po para magawa po yung mga task po bilang isang leader po at ma-demonstrate niya po yung lahat po sa kanyang mga nasasakupan po. Kasi yung ating Panginoong Diyos po is ganun na lamang po yung kagaling niya po ng leader po. Kasi tignan po natin, no, kinaya niya po lahat kahit mag-isa lang po siya. Ginawa niya po yung mundo kahit mag-isa lang po siya, kahit wala po siyang kasama po. Then nag-leader po siya po para sa ating mga anak niya po. Kung paano niya po ba tayo as papalapitin sa kanya or paano po ba natin siya makakilala ng buong puso po. So, pangatlong katuruan po, effective leaders demonstrate perseverance. So, pag sinabi po natin perseverance po, ito po yung pagtitiis po. So, ang mga leaders po is nagtitiis din po yung mga leader po natin kapag halimbawa like nahihirapan na po sila, tinitiis po nila yung path kapag bilang isang leader po kapag nananampalataya po sila palagi po sa ating Panginoon Diyos is naiiwasan na po nila minsan yung pagtitiis po or nawawala po yung sa sarili nila kasi mas gusto po nila i-accomplish po yung isang task para po sa ating Panginoon Diyos po. So, napakagandang katuruan po patungkol po sa effective leaders po. So, yung application po natin is yung tatlo po. Exemplify resilience joy, exemplify faith in God, exemplify perseverance. So, kapag ito po ginawa po natin lahat or glorify po natin sa ating Panginoon Diyos lahat po ng ginagawa po natin is magkakaroon po tayo ng deep communication po sa ating Panginoon Diyos. So, yun lamang po para sa araw nito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po bukas para po sa ating daily devotion.